Game na ho mga bossing. Umpisahan muna natin sa bakbakang Inday Sara Duterte at Attorney Claire Castro. Mga kababayan, grabe ito. Ngayon ko lang narinig ito na sinabi pala ni Inday Sara Duterte yung mga ganitong salita. Pakinggan ho natin mga bossing. Po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero Okay? Una, hindi naniniwala. At sabi nga po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, binudol daw po tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ho mga bossing ng nakapagkausap daw siya ng isang eksperto at hindi daw po mangyayari na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Sorry, Inday Sara Duterte, aming Vice Presidente. Ayan po, no? Kung hindi nga lang po ninyo pinulitika kung hindi nyo nilagyan ng kulay politika yung 20 pesos na bigas, sana po tuloy-tuloy yan. Biruin mo, mga supporter nyo po ang naghahanap niyan, ha? Hindi naman po supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman po supporter ng mga kakamping. Mga supporter nyo po ang naghahanap lagi ng 20 pesos na bigas. Kaso pinulitika nyo, kaya ihinto muna. Pero hindi po palpak, ha? Hindi ho palpak mga kababayan. Hininto muna para wag nang mapolitika at wala na kung ano-ano ang sabihin pa ang ating Vice Presidente. Babalik din ho sa May 13 pagkatapos ho mga kababayan ng eleksyon. Di ba? Hindi naniniwala ang Vice Presidente. Nasabihan pambudol si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa? pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan Lord, pwede. Grabe. Atras ko nga. Makasarili. Game nga. amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po Oh my God. Ano ba naman yan? Talagang nasasabi ng Vice Presidente yung mga ganun? Sa harap ng maraming tao? Ayan, si Atty. Claire Castro naman ang nagsasalita at nagkukwento, mga boss chief amo, sir. Di ba? Etong tao naman po na ito, may kredibilidad, mga bossing. At alam natin na totoo yung kanyang mga sinasabi. Biruin mo, mga kababayan, sasabihin ng Vice Presidente, posible daw. Pero ayokong i-share kasi ayokong tulungan ang ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko Lord, ano ba naman yun? Bilang isang Vice Presidente, dapat ikaw ay humahalili sa ating Pangulo. Lahat ng makakaya mong itulong sa gobyerno ng Pilipinas bilang isa o kaisa ng gobyerno ng Pilipinas, i-share mo yan. Bakit? Hindi naman para kay Bongbong Marcos o kay Pangulong Marcos ka para sa mamamayang Pilipino ka makakatulong, no? Oo, matutulungan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tatamasa nito ay ang sambayanang Pilipino, lalo na yung mga DDS. Di po ba, mga kababayan? Ako, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko dati pa ho, kailangan kumuha ng mga magagaling na advisor talaga itong si Inday Sara Duterte at yung kampo nila diyan sa mga DDS, mga bossing. Kahit po yung hindi na sana ipinapaalam, ipinapabatid o umaabot sa sambayan ng Pilipino, nasasabi nila. Biruin niyo po yun. Ayokong tulungan si BBM. Posible ang 20 pesos na bigas. Pero ayokong tulungan si PBBM. No? Si PBBM, hindi niya kailangan yan. Yung mga nagboto sa iyo, ang may kailangan ng 20 pesos na bigas. Hindi si PBBM ang ginagantihan mo.
Yung mga bumoto sa'yo, yun ang ginagantihan mo, Inday Sara Duterte. Sabi ni Romel Olaso, tanggalin na lang kung wala ring magagawa para sa taong bayan. Ang akala ho nila, mga kababayan, ang kinakalaban lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang epekto po nun, nung sinasabi niya, ayoko lang tulungan si PBBM, ang magdurusa ho doon, mamamayang Pilipino, mga kababayan. Hindi talaga nila sinasala, no? Yung mga sasabihin nila. No, basta, sige, banat na lang, mamumugot ng ulo. Manghuhukay ng labi ng dating Pangulo itatapon sa West Philippine Sea. No? Kailangan, or ganito na lang. Tingin ko kailangan din kumuha ng ng spokesperson ni Vice Presidente. Kung i-allow siya na magkaroon siya ng tagapagsalita, tingin ko dapat, mga bossing. Kasi sablay ho ang ating Vice Presidente pagdating ho sa mga pagsasalita. Kagaya niyan, alam naman natin, galit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ako kaya kong itago yung mga ganyan. Ano po? Yung hindi na mga dapat naririnig ng publiko. Kaya kong itago yan para hindi na marinig ng publiko. At hindi ako pagtawanan. Hindi po ba? Tuloy natin. Malaman to Ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang. Meron nga talaga ba? Sabi, ang hindi natin maintindihan sa ating Vice Presidente, mga kababayan, noong una ho, ang sabi is kumausap siya ng mga eksperto. Kumausap siya ng mga eksperto, mga kababayan. At sabi daw ng mga eksperto ho, hindi kakayanin talaga. Kaya nga ang sinabi niya di ba kaya nga ho ang sinabi ng Vice Presidente, etong 20 pesos na bigas ni Bongbong Marcos nung hindi pa ho nagaganap ay budol. Dahil ang sabi ng mga eksperto ay hindi daw ho kakayanin. Ngayon iba naman, meron naman daw. Kaya lang hindi daw i-share kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ayaw tulungan si Pangulong Bongbong, no? Si PBBM. Yan po, mga bossing, isa din po yan sa hindi pagtulong sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung mga araw-araw na sumisigaw ng 20 pesos na bigas. 'Di ba, Sir Tim Bustamante? At Sir Romel Olaso? Suled, ka-fake newsan yan po ni BP nyo. Sabi, suled sa ka-fake newsan, yang BP ninyo. Sabi ni Ogs Quesada, tuloy. Kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo, para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Totoo ho yan, mga kababayan. Kagaya na lang po ng 20 pesos na bigas. Ano po, inisyu ni Inday Sara Duterte. Kesyo daw, mag-uumpisa na kasi ang eleksyon kaya inilabas na yung 20 pesos na bigas. No? Sino naapektuhan? Ako po ba? Hindi. Wala naman ako dyan sa Pilipinas sila kakamping ba? Hindi. Hindi naman yan mga naghahanap ng 20 pesos na bigas Si Chi ba na one squad? Hindi. Yung mga DDS ho, ano po, sabi nga, kapag tutulong, itulong agad-agad. Baka mahuli na ang lahat. Mga kababayan, sa akin nyo lang narinig yan, ha? Diba? Kung nangangailangan ng tulong yan, gutom na. Ay, hindi. Next week na lang. In 2 weeks time na lang. Pagkatapos ng eleksyon, baka ma-issue pa Ganun ho ba dapat? Hindi. Iabot mo na yung tulong mo para maibsan na yung kagipitan o yung kagutuman na nararamdaman ho. Di ba? Hindi ba na po naiisip
ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan. Yan ang sinasabi ko. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ginagantihan. Taong bayan ho. Di ba? Taong bayan, mga kababayan. Lalo na po't yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin. Pero ako naniniwala, mga boss chief amo, sir. Hindi hindi alam ni Inday Sara Duterte kung paano mapapababa ng 20 pesos na bigas. Ako nakikita ko yung style ng Pangulo. No? Sa ngayon ho, mga bossing, abono ang gobyerno. Pansamantala, abono muna. Pero yung pagtatayo po ng mga maliliit na magpoproseso para po doon sa mga bigas upang sa ganoon, yung mga magsasaka ay bumaba po, no? Yung kanilang puhunan, no? Upang sa ganoon, mabawasan ang kanilang puhunan at kahit na maibaba po yung presyo ng kanilang bigas, yung kanilang tutubuin ay maayos pa din ho. 'Di ba? O hanggang sa bumaba yung abono ng gobyerno, mga kababayan. Pansamantala, sige, siguro mga 3 taon. Abono muna ang gobyerno. Okay lang 'yan, wala namang problema. Kapwa naman natin Pilipino yung mga magsasaka na pinag-aabonuhan natin. No? Kapwa Pilipino naman din natin yung mga makaka-receive nung halagang 33 pesos na bigas na inabonohan ng gobyerno yung 13 pesos at binayaran nung taong bayan yung 20 pesos. Sabi ni Madam Terin, live po? Question mark. Replay ko lang po nabasa yung inyong komento. Hindi, shoutout po sa inyo. No? Tuloy. Ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Mhm. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Ang nangyayari kasi ho, mga kababayan, ay nako, pangbata na lang po kasi talaga yung kilos nila, yung mga galaw ho nila, gantihan-gantihan. Ano po? Sabi ni Marus Vlog, ang mahalaga, importante, mababa ang presyo ng bigas. Yan ang the best. Nag-iiyakan po kasi yung mga DDS dahil bumaba ng 20 pesos yung bigas. At ang isinisigaw naman nung kanilang mga vlogger, niloloko lang kayo ni Bongbong Marcos kasi 33 pa din ang presyo ng bigas. Ang pinaka-importante, mga bossing, no? 20 pesos pa din ang huhugutin o 20 pesos lang ang huhugutin nung ating mga kababayan pag bumili ng bigas. Hindi 33. At least yung 13 pesos nila makakabili kahit 2 itlog pa. Di po ba? Kung saan-saan na inisyu. Meron pang mga vlogger, sinasabi dinadaya kayo ni Bongbong Marcos. Kasi lugi ang gobyerno. Kanino ba nagpalugi? Sa China ba? Hindi, di ba? Nagpalugi doon sa mga magsasaka na naghahanap buhay po para makapag-produce ng magandang klaseng bigas. No? Inabono para doon sa mamamayan natin o sa kapwa natin Pilipino. Hindi ho sa ibang lahi, mga kababayan.